Alright mga kabsat, ang inyong lingkod ulit ang nagbabalik, ang inyong Maestro Paul. Ating pakinggan mga kabsat itong reaksyon at siyempre mga legal na advice ng ating nag-iisang Attorney Claire mga kabsat. Sa mga bagong pasok na again guys, huwag kalimutan mag-like and subscribe. So ito na, pakinggan natin sa Attorney Claire mga kabsat. May harang. Okay lang yan. Yo. Bilang senador. O, di pinagkaguluhan yung issue niya. Tanong dito, tanong dyan. So, in a way, nawala ang focus kay Leila de Lima. Pangalawa, yung kanyang biyahe sa Germany. Bago siya bumalik, gawa ng kwento. Hindi naman kwento, gawa ng senaryo. Diba? Intriga. Kanino? Against General Romel Marbil. Diba? Patungkol sa kanyang security. Pagbalik niya mismo dito, binanata na niya ang gobyerno. Sabi niya, di ba, I will use all my resources, my social, the platforms, and show you how to be a leader, or how to command. Di, mga reporter, wala nang tinanong tungkol sa trip niya sa Germany. Remember that? Germany! Wala nang nagtanong. Bakit? Ang tinanong, yung mga intrigang sinabi niya. See? Maisog Germany. Ito, mainit. Yung kahapon. Mainit yung tungkol sa mga ganastos. 16 million. Ng DepEd pa. O, BP at DepEd. Nasa mamumuno niya. Diba? So, ito. Labas. Pero never naman siyang sinagot. Para sa dulo, di pa niya sinagot na maayos. Yung tungkol sa yung pera na pinamimigay niya, na naka-envelope, niya yung sinagot. Saka na daw. Mga diba? Naka-envelope, so, alam natin. Niya lang yung mga issue, yung mga old issues tungkol sa di umanong paggamit sa kanya para manalo ang Marcos sa pagkapangulo. Well, anyway, so sige, tuloy. simulan natin to, ha? Go! Sakto lang. Sakto tayo. Ng President, kung hindi ako tatakbong mayor. Paulit-ulit niya yan sinasabi, hindi ako tatakbo. Kasi si Inday Sara ayaw niya tumakbong mayor. Because humindi na ako sa politika noong 2013. Sabi nila, tumakbo kang congressman. And I've never liked legislation. Okay, so definitely, baka naman talaga hindi siya sanay sa legislation. Mga diba-dibati yun eh. Diba? Baka maging kasimpikon siya ng ibang mga senador, pagka nagkapikon, baka maglatag ng banig. Mahirap naman yun, diba? Kaya ayaw niya siguro. I'm better at execution. Oops, better than sa execution. Ano kayang klaseng execution to? Diba? Execution. Siguro mas better, mas magandang word is enforcement. Diba? Better in the enforcement of the law. Not naman execution. Baka naman magkaroon ng double meaning yan. Lalo na yan na kayo ay na-i-issuean kayo tungkol sa execution. Diba? In relation to EJK. Diba? So, sabi ko, no, hindi ako tatakbong congressman. I'd rather work sa law office. So, 2016, sabi ko, no, I'm done. Bahala kayo kung ano yung gusto nyo. But he said na, no, I cannot run kasi ayaw ni Inday Sara tumakbo. Ayaw ni Inday Sara tumakbo ng mayor. And then, yan. Kita nyo yun? Kita nyo? Diba? May tendency mga kaklire, may tendency ito si VP Sara. May nasa side siya na may pagka-violente dating. Okay? Agree. Yun yung lalo ko nakita lang dito, ha. Kayo lang mag-observe. Unang-una sa natin siya nakilala. Nanuntok. Ng sheriff. Remember? Nanuntok. Nanuntok talaga ng sheriff. Exactly. Ay, hindi pala nanuntok. Nambugbog. Kasi hindi lang siya isang suntok, ha. Nambugbog. So, tingnan nyo ha, kung paano niyang ipakita yung inis niya kay BG. Siguro, referring to Bongo. Para tumakbo. Hindi ha. Ng mayor. And then, yung kamay niya. pigilit ako ni... Kita nyo ba? Kita nyo? Yun siya. So, paggalit si VP Sara, lumalabas. Totoong kulay niya. Lumalabas. Ganito siya. Okay? Napipigil lang siguro pag may camera. Pero dito may camera na to. May pangkaharap. Pero kitang-kita na kung paano siya mainis. Diba? Kung inokontrol niya pa yan, ha? Paano pa kung hindi?
BG said some things, pinatawad ko na siya ngayon. He said, Kasi sinabi ni BG na pinatawad siya. Diba? Siguro sabi niya, takbo ka. Takbo ka na kasi na mayor. Kasi pag di ka tumakbo na mayor, tapos si Pangulong Duterte, ang presidente, walang maiiwan sa Davao. Makukuha ng iba yan. Hindi pwedeng maiwan ang Davao sa kamay ng iba. Ay, mabibisto Diba? sila eh, mabibisto. Baka sabihin, kung meron man problema, di ba? At saka dapat yung alagaan si ganyan. Sa Davao yun. Hindi pwedeng pabayaan si yan. Yang si ano. Baka mabukti. Maganda ang negosyo niyan. Maganda ang negosyo niya. Kaibigan natin yan. Nasa Davao yan. Marami ang department store. Baka mapabayaan pag hindi ikaw ang naging mayor. Baka ganun lang. Baka naman ganun lang. Ha? Naisip ko lang. Kasi diba, pag hindi na siya mayor, hawakan ng iba yun, baka di na sila makabalik. Diba? some things doon sa akin that I said, okay, sige. Kung yan ang gusto ni PRD, tatakbo ako mayor. You know the reason why? Ayaw niya ng ibang tao. Ako lang ang gusto niya. Nino, wait. Ikaw ang gusto, Nino, ng tatay mo. Siyempre, alam naman gusto ng iba yan. Di ba? Common sense. Ikaw lang ang gusto ng tatay mo, siyempre. Bakit? Gusto niya ba mapunta yung Davao sa iba? Siyempre, ma-audit ng iba yan, if ever. May confidential funds dun. Siyempre, may mga pondo doon. Baka karoon ng issue. Katulad na nangyayari sa iyo ngayon. Siyempre, pagka mag-anak, ito ha, sabi ko nga, yung 460 million niya na confidential funds, sino bang pumalit sa kanya pagka mayor? Baste. May magdederba na i-audit. Diba? Yung munisipyo. Kahit sabihin natin magaling sila. Hindi natin isipin sila, kurakot sila sa Davao. Hindi natin isipin yan. Pero, kapatid mo, kung meron mang issue, bubuksan ba? Diba? Hindi. Kaya kailangan ikaw mag-mayor dun. Because I don't take bullshit from anyone. Even President Duterte. That is the reason why. So, I will not take their bullshit. Bullshit sila. Sila ang bullshit. 4, 5? 5 ba? Yung BS? Okay? Ang sabi ni ato parang may, oo nga parang may saltik na Saltik na ba? Yun. Okay, mamaya kasi makita natin bakit. Sabi ng Susan, hinayupak, So, sabi ng Susan dito. Dito mga ka-clear, sabi ko nga, napaka-uncivilized. So, nga dapat hindi Saka ilang beses yung binanggit yung BS? Actually, pinutol-putol ko na nga yan kasi di ba bawal yan Baka maano tayo sa YouTube. Pinutol-putol ko na siya. Pero imagine niyo ilang tao yan. Paano pa kung hindi yan? Nanggigigil siya kay PBBM, puro trabaho ang presidente, siya puro ngawa. Sa akin lang, di ba? Paano kung wala pa to sa gitong klase? Pwede bang mas matindi ang cursing niya? Di ba? Bullshit. Ba? Parang di ba, no? May I request the parents to give context doon sa sinasabi ng Vice President. Alam ko, nakikita, naririnig ng mga bata, pero bigyan nyo na lang ng konteksto na sometimes people curse. Ako, kailangan pa namin i-justify sa mga anak namin yung nadinig sa'yo? Kaya nga. Kailangan pa ba namin ipagtanggol? Bastos talaga. Yung situation mo ngayon, yung pag-BS-BS mo sa ibang tao? Diba? Kaya siguro wala rin pumupuna kay dating Pangulong Duterte kasi hinahayaan nyo. So dapat i-konteksto natin na kailangan magmura si PBBM, si dating Pangulong Duterte dahil may times na kailangan siya mag-curse. Puro nga curse ang nandidig namin sa tatay mo hanggang ngayon Well, diba? Anyway, tatay mo yun. At alam ko kung paano siyang magturo na isang leader. May video tayo na mga ka-clear. Pinakita ko sa inyo yon. Tinuruan niya si PBBM maging leader. Dahil sabi niya, weak leader. So, dapat daw sa isang leader, laging nagpi-PI. At least ito, BS. English. Yon PI. Ikaw, PI ka. Ikaw, mali ka, PI ka. Ikaw, PI ka. Dapat laging may PI. Ngayon, si VP Sara, nakuha niya siguro yung turo ng tatay niya. Mag-curse.
BS naman siya. Diba? So, paano ka namin na ipagtatanggol sa mga anak namin, mali yung ginagawa mo. Control yourself dapat. Ang sabi ng Tatay Jis, blessing in disguise na din pag-away ng Marcos Duterte dahil unti-unti lumalabas ang kanilang mga baho. Yeah. Ano na? Oh, so DepEd. So, personal, and then, bakit ako nag-resign, umalis sa administration, DepEd. Alam niyo na yon. Sinabi ko na yan, 2 tao lang nagkukontrol dyan. Ulitin ko lang mabilis. Si Zaldico, Martin Romualdez. Kita natin yan. Tingnan niyo Teka lang ha. Natatandaan niyo din to. Sige, tuloy lang natin ang ang content. net, tingnan niyo ang GAA, tingnan niyo ang tingnan niyo ang NEP, tingnan niyo ang GAB, General Appropriations Bill, tingnan niyo ang GAA. Makikita ninyo ang galawan dyan. Oops, wait lang. Ninyo ang galawan dyan. Hindi na siya kailangan ng expert. Sundan niyo lang kung ano yung nagbabago. Anong isa pa? Na-proof ko dyan, yung AKAP. Diba? Nagtalo sila sa AKAP. Sinasabi ng mga senador, hindi naman namin nakita yun noon eh. Sabi ni Saldico, ano? O diba? Pinirmahan nyo, digital signature ninyo, pinahiram ninyo. Ito lang sa akin mga kakli. Sige ha. Okay na tayo dyan. Kung nangyayari yan, hindi naman, marami lang itong sitwasyon. May mga insertions. Diba? Alam na natin yan. Pero dapat mali yun. Okay, mali na yun. Pero ang sa akin, bakit hindi mo ito isinigaw noon? May boses ka naman pala eh. Diba? No-comment nga siya, Diba dapat noon attorney. niya pa yung sinigaw para mas maganda yung timing niya. Na kahit kayo ay magkakabate noon, ikaw ay para sa batas. Diba? So, bakit? Definitely, pinag-usapan natin dito yung 2024 budget. Diba? Kung saan mayroon ang DepEd na 150 million. Binigyan ka pa rin ng 150 million na confidential funds. So dahil may confidential funds ka noon, kahit anong problema doon sa mga dagdag insertions doon, hindi ka ngumawa. Hindi ka pumalag. And at the same time, mga kaklir, siguro nadinig yun naman yung hearing sa House. Nandoon yung Densing, Yusek niya. Ito ay binanatan ni Congressman Pimentel. Dahil si Densing daw ang nangunguna o siya yung namumuno patungkol sa school construction. So pinag-usapan naman natin dito pagpapagawa ng schools na may mga insertions, di ba? Itong si Densing daw ay corrupt, sabi ni Congressman Pimentel. Dahil pag nagpapagawa ito ng school, although may budget na, mga kaklear, kahit may budget na, tatawagan pa yung concerned na congressman. Okay? So, ang mangyayari daw ay humihingi daw ng komisyon. Yun. So, ito bang sumbong na ito, hindi nakakarating kay VP? Si Densing ay tao ni VP Sara sa DepEd. Hindi lang daw si Pimentel ang di umanong na biktima ni Densing. Lahat yata halos nagpapagawa ng mga school, construction ng school, hinihinga ng komisyon. So, ibig sabihin, 2 tao lang nagkokontrol ng pera dito? Maybe, but the problem is, sabi nga natin, how can these 2 people control? These 2 people alone can control the budget. Paano na si Senate President? Hindi ba yung pupirma? Di ba? Di ba yung pipirma? Di dapat gumawa ka na noon at that time, ang SP noon ay si Subiri. Dapat pinahinto mo na, ginanon mo na. Katulad ng ginawa mo sa button, ginanon mo. Para lumantad. Para mas makita ikaw ay malinis. Hindi Dahil since meron 150 confidential funds and DepEd, na unang naubos yun. Hindi na lang nakuha yung 3rd quarter Pero yung 3 quarters, nakuha yun. Ubos. Diba? Sige, tuloy. Samahan nyo yan. Nandun yan. Wala nang bycam na nangyayari. At sa akin lang, presidente ka, di ba? So you have the full cabinet of experts, finance experts nandyan sa iyo. So nakikita nila, di ba? Sa akin na, sige, presidente na ako, presidente. Mag-a-approve yan, pipirma yan di ba? Ak yan GAA yan di ba?
Ang sa akin lang, ikaw naman yung concern. 'Di ba? Ikaw naman yung concern, ikaw naman yung nakakita, sabi mo. Bakit hindi mo nga ito nireklamo? Bakit mo ngayon ipapasa sa Pangulo? Sa akin lang mga kaklira, bakit ipapasa mo sa Pangulo yung problema o yung issue, hindi ka nga ngumawa? So kung hindi ka gumawa, ina-expect niya siguro, okay. Hindi ka umangal eh. So ina-expect niya, siguro, gusto mo kasi malaki yung pondo, okay. BP naman to, si BP Sara to, hindi ko natututunan. It can be like that. Bakit mo iisipin na alam ng Pangulo yung complaint mo? Kung hindi ka naman nagsasalita. Bakit mo ipipresume na dapat alam niya may insertion? So, in-expect niya rin siguro na alam mo yung insertion at pumayag ka dahil pera yun. So, kaya siguro hindi na lang ito inayos dahil nakuha mo naman yung 150 eh. Tapos may 500 ka pa sa DepEd na confidential funds. Diba? Sa OVP may 500 ka na, confidential funds, 500M. Tapos 150M. Hala, ang dami kaya nun. Tapos, ibig mo sabihin yung kung anong ginagawa mo na para sa protection, para sa security, iba sa DepEd, at iba sa OVP. So, iba yung nakukuha mong information sa OVP, tapos iba yung nakukuha mong information sa DepEd. Hindi ba? Ganon ba yun? Tanong ko lang naman, di ba? Ibig sabihin, yung nakukuha mong information from the OVP, hindi may ipapasa sa DepEd. So, dapat separate sila. Di ba? So, paano mo malalaman, okay, i-convince us, VP Sara, sa akin lang, i-convince us na alam ni PBBM na ayaw mo yung dinagdag na pondo. Tama. Kasi dapat ikaw yung una nagsalita. Baka nga nahiya siya sa laki ng pondo mo as compared sa Iba. dating mga OVP. Yes. Dating OVP, dating VP. Si Lenny ko lang noon, Dating 700, 500, yun lang. Baka mas malaki nga sa'yo, nahiya siya. Hindi nga siya nakatanggi nung humingi ka ng 125M as confidential funds galing sa contingency funds niya. Diba? Oh, President, Mr. President, ito po yung NEP natin. Pero pagdating po sa GAB, ganito na po yung nangyari. Di ba magtatanong ka na? Ano nangyari? Yun na nga eh. Bakit siya magtatanong? Kung nagkaroon ng insertion, halimbawa, insertion. Tapos hindi ka tumutol. Ikaw na dapat ang unang tumutol. Ikaw na ang unang nagbunyag dyan. Diba? Bakit ka, kaya lang, bakit ka kasi tututol? Laki ng confidential funds mo nun. Bakit namin ganito? Sa akin lang mga kaklira, tell me if I'm wrong. Tell me kung mali kung may iba-iba tayo opinion. Hindi niya dapat, may sarili-sarili itong trabaho eh. Diba? Ikaw na concern doon sa opisina na yon, ikaw ang dapat na mitikuloso. Ikaw, kami, ang dapat na mag-isip, no? Pinipresume namin na alam mo. At dahil alam mo, dapat umangal ka na. Diba? O ako lang ba yun? O naiiba yung naratibo. Yung kasalanan na supposed to be na responsibilidad niya, budget niya to eh. Diba? Budget niya to. So yung dapat, bakit mo ipapasa sa iba? Hindi ba dapat ikaw ang nag-aaral nun? Diba, Sword Sarinas? Diba? Ikaw na head ng OVP at ng DepEd, ikaw ang nag-aaral ng sarili mong budget. Hindi nga niya kayang depensahan, attorney. Sa'yo dapat nanggagaling ang unang sigaw ng pagrereklamo. Well, kung ako yun, ganun. Yun na nga. Diba? Kung ako yun, ganun. Ikaw nga nandoon na eh. Ang labo nito, mga kaklir, sa akin nalalabuan ako. Ikaw ang nakaupo as Vice President. Ikaw ang nakaupo bilang DepEd Secretary. Di ba dapat inayos? Wait lang guys, kuha akong tubig. Ikaw na. Dahil kung umingay ka niyan,
kung umingay ka niyan, malamang di yun nakakalusot. At hindi rin makakalusot yung laki ng confidential funds mo. Kaya ka lang ngayon nagrereklamo dahil hindi ka na nakakakuha ng confidential funds na additional sa OVP at the same time DepEdsec. Wala ka nang gagastusan eh. Diba? So afterthought na lang itong lumalabas sa'yo. Dapat noon pa. Nung binigyan ka noong 2023, meron kang sarili mong confidential funds. Diba? 2024, meron pa nga eh. Kasi ang wala na lang mga clear, ito susunod eh. Itong 2025 eh. Dahil nga hindi naging okay eh. Kasi yung 2024 budget, mga ka-clear, 2023 ito hiniring. Remember? Yung nagkapatayan ng mic, yun eh. Yun. Diba ngayong ihihiring ng 2024 para sa 2025. So ngayon sila nagkakaroon ng problema. Ngayon 2024, dun lumalabas lahat yung mga issues. So imagine mo, nung binigyan ka ng 125 million, hindi ka umangal. Nung binigyan ka ng 500 para sa OVP na 500M as confidential funds, di ka tumutol sa OVP. May 150 million para sa 2024, di ka rin tumutol. Diba? Ano nangyari? Bakit ganito na ang gap? Pagdating ng Senate, ano nangyari? Tingnan nyo. Diba? May Senate hearing. Ba't hindi ka nagsalita? May hearing, diba? May hearing ang DepEd. At doon nga nabunyag eh. Kung saan mo ginamit yung confidential funds mo eh. Kaya nga mali sagot mo doon eh. Tree planting ka eh. Tree planting, libre sakay, libreng tinapay. Sabi ni Senator Risa, hindi naman yan ang dapat na pinaggagastosan ng confidential funds. Diba? Bakit ganito na? Pagdating ng BICAM, diba? Merong daming insertions doon. Walang paper trail and then suddenly sa BICAM nandoon na. Uy, di ba magtatanong ka? Bakit ganito? Ano nang ginagawa sa budget? Pero hindi ba nakita yun Hindi ko lang alam kung alam niya. Hindi naman But pala there is an expectation that hindi mo naman pala alam kung alam niya. Pero kami ina-expect namin na alam mo. Kasi sa'yo yun. Diba? Tapos magkakaroon ka na ng conclusion na alam niya. Pero hindi niya alam kung alam niya eh. Diba? Pero tayo, ang presumption natin, dapat alam mo. Alam mo, kasi ikaw ang nag-submit ng NEP. Nakita mo kung anong lumabas sa GAA. So there is an expectation na alam mo kung anong nangyayari sa budget. Dapat mas alam mo. Mga clear, diba? Sakit sa ulo nito. Dapat mas alam mo kasi sa'yo nga yung dalawang departamento na yun. So, merong president na, okay, ito yung NEP. Then, after a few months, okay, ito yung yung wondering kung alam niya kung ano nasa page 2. Ay, nako, ganun pa rin din. Ganun din pala. Ay, meron pala tayong vice president na, ito may NEP. Ito yung GAB. Okay, GAA. Ay, pwedeng iba to rin sa'yo yan. Pero dapat mas alam mo. Diba? Kailan mo na nalaman to? Nung natanggap mo na yung confidential funds mo? Nung nagastos mo na on the 3rd quarter? Kailan mo nalaman na may insertion? Kailan? Diba? Diba, Gilbert Solis? So, that's the budget. Ang huli is yung taong bayan. Okay? So, pwede ba, pag nakita niyo siya, sabihan niyo siya, alam niyo, Ito na. Medyo kakaiba na to ha. don't ever mention her name or say na I was deceived by her, ganyan. Para hindi tayo nagganito ba? Ayoko yung pag-usapan, yung mga ganito na bagay. Huwag niyo na lang banggitin yung pangalan niya kasi pag binanggit niyo yung pangalan niya, lalabas yung drag me to hell press con. Pwede naman sana tumahimik na lang, no? O bakit sa bahay, kailangan ko pa sabihin na, nabudol niya ako.
So, tama yan. Sige pa. Okay, sige. Pag-usapan natin kasi mamaya, di ko alam kung dito topic kasi yung deception, mga clear, sa akin sa akin. Di yata niya nalaman kung bakit sinabi ni PBBM maybe I was deceived. Baka may kumuwento sa kanya, hindi niya alam na kung tutusin mga clear, ang pinanggalingan nito sa kanya ring galing. Kung bakit nabanggit ni PBBM na I was deceived, sa kanya nagmula. Di ba kumbaga to may pinagsimulan to. Hindi pwedeng sasagot lang. Reaction lang naman yung I was deceived That was just a reaction. So may pinagsimulan to, di ba? Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Ito na, dito tayo Truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulang nila ako. Hala. Ayan na tayo. Okay. At seryoso to, mga clear. Seryoso siya dito. Di ba? Sino nagsabi? Teka lang, wait Sino nagsabi? Mga clear, hindi ko matandaan. Di ba may patungkol dito na may witchcraft, may voodoo. Sino nga? Di ba yung mag-asawa? Sa SM na galing to Yung issue na to. Sino nga ba yun? Yung bang ano ba yun? Yung prophetess? Ano hindi? Para may prophecy na may gano'n na mangyayari sa mag-asawa. Ganun yung magaling. Basta mga clear. Alam natin na meron nag-issue dito na itong mag-asawa may voodoo something. Di ba? Ano nga? Hindi ko matandaan. Okay. Sino? Tingnan natin sa mga clear natin, mga matandaan. Okay. Kay Kibuloy ba? Hindi ba yun yung prophecy? O si Kibuloy mismo nagsabi? Oo, I know na. I remember. Ito yung isa sa mga nagsalita si Pastor Kibuloy na bago siya, yung meron na siyang warrant of arrest yata dito or may arrest order na siya sa Senate. Di ba? Tapos nagsalita siya twice, di ba yung hindi siya nagpapakita ng muka? Doon niya sinabi, itong mag-asawang to ay into voodoo saka witchcraft. Okay? Di ba Kuya Bong? Attorney May, ano to? Yata itong, tagis? Anong tagis? Hindi ko alam, Tagalog ba yun? Oo, tama, no? Yan. Pastor Kibuloy, doon ka nadinig. So in other words, mga kaklir, mukhang naniniwala siya sinabi. Di Pastor Kibuloy. Ito na nga, sabi ni Joker. Si Kibuloy, ayan, si Irene. Oo, si Kibuloy, si Limwell. Ayan, si Edina Jones. Ayan, Mary Ann. Ayan, di ba? Ayan, sa Jamie V. Sabi niya, si Kibuloy. Nga, ang gagaling na talaga natin. Ang gagaling ng mga clear. Si Ner, Ann. Ayan, di ba? Ayan, si Dark Max. Si Maria Lourdes, Dionisio. Ay, ang dami, Christy. Okay, Buloy. Ayan, sabi ni Evangelito. Si Maya. Ayan. Jingsky, Dora. Ayan, Eliza. Ang dami. Ayan. Si Cardona din ba? Ay, may kaso to ngayon, Okay. Ayan, yan. Sabi ni Warang. Okay. So, thank you so much. Okay? So, mukhang naniniwala siya. Umiti lang siya, pero seryoso, Andiyan na sila, umabot na sila sa kulam. Nagsama-sama na Diba? Umabot na sila sa kulam. silang lahat. Nakulam pa nila ako. So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun. Hindi para sa akin yun. That's their happiest day. So nagsama kami. Sobrang butong hininga. Alam mo, ito sa akin kung babasahin niyo si VP Sara, sobra ang galit. Okay, sobra yung galit niya because siguro talaga naiipit na siya sa house. Para alam niyo yung parang hindi siya makaalagwa kasi nako-corner siya because of the evidence and the people na naging resource person doon, hindi sila makaalpas sa mga tanong
'Di ba? Hindi sila makaalpas sa mga tanong kasi especially Attorney Michael Poa. Namimilipit sa Attorney Michael Poa, wala siyang masagot talaga. Hindi niya ma-justify. Gusto man niyang ipagtanggol si VP Sara kahapon, na Attorney Poa, kasi siya yung humingi pala ng certificate. Dahil siya na yung magpapasa ng mga dokumento. So, di ba sabi ko mga kakli, hindi ba dapat hiningi niya yung dokumento sa taong gumastos noon, nung 15 million? Bakit siya pumunta kay Mempin, General Mempin, when in fact si General Mempin, hindi naman siya yung nag-deliver ng 15 million. Mahirap ba yun? Eh di, maski na naman sinong tao, kahit hindi accountant, ang pupuntahan mo agad sino gumastos nito? Oy, kunyari, di ba, layasan ng officer mo, inutusan mo. So, kailangan may panggasolina, di ba? Oy, nasan yung resibo? Doon ka pupunta sa binigyan mo ng pera o yung gumastos. Ba't kayo pupunta doon sa militar na may sarili silang project? Tapos to justify the expenses ng 15 million, hugot dito, hugot doon, hugot dyan ng resibo na hindi inyo. Katayo kami doon. And merong isang graduate na alam niyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din Ano natin, gaano kabata yung bata? dapat sana siguro pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So meron isang graduate. Sabi ng graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, katabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. Pero makaka-clear ha, bata yon. So hindi niya sinabi ko ilang taon. May nagturo ba? Kung bata ka, hihingi ka ba ng relos? Relos pa ng Pangulo? Binigyan pa siya ng aral ng nanay niya? O it's just a plain extortion? Diba? Sa akin, bakit extortion? Siyempre, hindi naman siya pilit, diba? Pero kung totoo ito na nakakamera, diba? At in a way, para hindi makahindi ang Pangulo sa request mo. Diba? Dapat nga, VP, ikaw ang nagturo doon sa bata. Kasi DepEdSec ka eh. Hindi ko na alam kung DepEdSec ka pa noon. Diba? Eh, bata pa lang natuturuan na ito mag-extort eh. Which is wrong. Basta tignan natin anong reaction ni PBBM. But apparently, this guy, hindi niya alam kung ano isasagot niya. So ang ginawa niya, So, ang hindi alam ang isasagot si PBBM, how would you know? How would you know na hindi niya alam ang isasagot niya? Hindi naman kayo pareho ng utak eh. Di ba? Hindi naman kayo pareho ng damdamin. pinaulit niya sa bata. Malay mate, makakakalito lang sa akin. Mahirap kasi magsabi ng nadinig mo. Pero alam mong nadinig mo. Kasi ako nadinig ko eh. Papa, ito yan mga kaklim. Di ba may mga pagkakataon na pareho yung utak, yung mata nyo nakafocus sa TV. Pero yung utak mo, yung utak mo may iniisip siyang iba na kahit nakafocus yung mata mo sa TV, hindi mo siya nadinig. Totoo, nangyayari yan. Nangyayari yan sa akin eh. Di ba? Nangyayari yan sa akin. Kasi dalawa yung ginagawa ko minsan. Nakafocus yung mata ko dyan, di ba? Okay, nakikinig ako, pero may pinakikinggan pa ako iba. It doesn't mean, mga ka-clear, di ba? Na talagang nadinig ni BBM. Ikaw na DepEd Secretary ka, you should give the benefit of the doubt. Muna. Di mo naman tinanong eh, President, nadinig mo ba? PBBM, nadinig mo ba? Hindi mo naman tinanong kung nadinig niya eh. Di ba? Kasi kung ayaw niya talaga ito, mga clear, ba? Pauulit niya ba yung tanong? Di ba i-ignore niya na lang? Yun lang sa akin, di ba? Sa akin, logic.
Bakit mo kasi sabi niya, hindi kasi alam ang isasagot, kaya pinaulit yung tanong. Puwede namang hindi niya nadinig. Kasi kung ayaw niya yung tanong, ignore niya na lang. I-ignore niya na lang, 'di ba? What did you say? So this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Tama ba? In the first place, tama ba? Dapat bang i-tolerate? Ba? Ano dapat ang sagot dito? Ibigay ko yung watch ko? Paano kung bigay ito ng nanay ko? Halimbawa lang ha, paano kung bigay ito ni Madam Imelda? Paano kung bigay ito ng asawa ko? Because nakakamera tayo, I will not be true to myself? O ako na magbibigay ng relos? Imposible yun, Madam Vice President. Diba? You can offer another gift, but not the watch na pwedeng espesyal sa Pangulo. Kaya nga niya suot eh. Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? Oh, is it not a valid question? Malay mo kung maganda yung sagot ng bata, baka binigay. Dapat i-justify ng bata na deserve niya yung watch ng Pangulo. Di totoo naman mga kaklir eh. Maski naman ako hinga ng watch kung bigay naman ng nanay ko yun. Kahit kita ako ng camera, hindi ko naman ibibigay yun. Especially kung may sentimental value yun. Tinanong mo ba ni VP, bakit hindi mo maibigay yung watch mo? PBBM. Paano kung Rolex yun? Sige nga. Kailangan talaga? Diba? Kung tutusin, recitation to, it's a test. Why will I give you my watch? Diba? Kung tutusin, parang kami nagturo kung bata yun eh. Diba? O, sige, tuloy natin. At that point, may sakit na ako. I wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Bakit mo tatanggalin? Hindi ba valid yun, mga ka-clear? Tinanong lang naman niya, bakit ko ibibigay yung watch ko sa'yo? Bakit ka agad nagalit, Bibi Sara? Wala pa akong makitang point na dapat mong tanggalin yung ulo niya. Gusto mong tanggalin yung ulo niya kasi para diretso ka ng president? Ganun ba yun? Bakit? Sobrang mga ka-clear eh. Anong tawag sa feeling na ito ni VP Sara? Parang wala na naging magandang gawa sa kanya, sa mata niya, si PBBM. Tinanong lang naman sa akin nabababawan lang naman ako. Tell me if I'm wrong. Saan napapansin ko? Tinanong lang naman niya, why will I give you my watch? Para bang, deserve mo ba tong watch ko? Why? Di ba? Oh, ba't mo tatanggalin ang ulo ni PBBM? Ito nakikita ko ha. From the way, nagganon siya kanina. Ito si BG, ginanon yung mukha niya. Parang sinakal niya, di ba? Ito, ginanon niya yun. Kita niyo yun, pinakita ko. Ginanon niya, di ba? Ano yun eh, it's a way of saying na parang kaya niyang, inis na inis siya. Parang gusto niyang pilipitin yung leeg. Di ba? Tilisin, pilipitin yung leeg. Hindi ba ito nagpapakita ng parang violence? Na nagawa niya nga doon sa sheriff. Di ba? Hindi ba ito delikado? Hindi ba delikado yung psychologically? Ang hirap maging pangulo ng ganito. Mga ka-clear. Mahirap ito. Di ba? Nakita niyo yung ginawa niya dati kay sheriff? Sheriff na to, ang tawag niya gano'n, no? Feeling entitled talaga si VP Sara. Di ba? Sa ngayon, sa pinakita mo dito sa amin, VP Sara, pinakita mo yung tendency
na maging violente ka. 'Di ba? Yung violent tendency mo. 'Di ba? Hindi mo kayang kontrolin. Para kang tatay mo. 'Di ba? Ayan, sabi niya, "We deserve a better VP," sabi ni June Montemayor. Oh, kita niyo yung mukha, ulitin nga natin. Actually, alarmado ako. Tingnan mo yung mukha niya dito, ha. Lakihan nga natin para mas kita niyo. See? Gusto ko, ang galing yung ulo niya ba? Violente. I realized, toxic na yung relationship. And it did not help na Sabi niya, linis ng pangalan na ni BP. Sabi ni Miss Mysterious. Parang laging walang mali. Grabe. itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng Vice President, relo ng Presidente, pero Sana binigay mo. Sana binigay mo. Yung pinakamamahal mong Rolex. Pinakamamahal mong relus. Diba Benjamin F? Nakakatakot yung attitude ni VP Sara dito. Diba? Actually, hindi lang ito yung una natin nakita. Sabi ko, nag-start to sa sheriff. Tapos nakita na natin yung Shemenet. Diba? Kung paano siya, tawag nga din na doon, Bratinela. Tapos ito. Hindi niya na mapigil eh. Hindi niya na mapigil yung inis niya. Diba? I hope this will do. And then I realized, Teka lang, sabi niya na humiliate ha. Konti lang pahabol to. Kasi 10:16 na. Sabi niya, nakita niya kung paano na humiliate yung bata. Kaya sabi niya, kahit yung relos ko na lang ibibigay ko sa'yo. Teka lang. Mga ka-clear, hindi ko lang ito na-download, pero alam niyo na to. Nandoon siya, yung unang maisog rally, kung saan talagang ano mga sinabi ni dating Pangulong Duterte. Diba? Ano? Meron kayong pangulo, tama ba? Meron kayong pangulo dyan na ADIK. Yun. Diba? Ilan beses doon sa maisog rally, prayer rally na yon, kinutya ni dating Pangulong Duterte, si PBBM, na siya naging sanhi ng pagkasama ng loob ni First Lady. Nandudun ka. Pero habang nagsasalita si Pangulong Duterte, kausap mo si Amy Marcos, nakangatawa ka pa. So, let's give her the benefit of the doubt na hindi niya nadinig. Ang tatay niyang kinukutya si PBBM. Hindi ba na-humiliate si PBBM sa ginawa ng tatay mo? Nung unang-una, kasi meron pa sumunod eh. Did you ever protect the president? Diba? From that ad hominem na ginawa ng tatay mo sa Pangulo. Tapos ngayon, magkikare ka sa batang na-humiliate, di umano, sa tanong lang na why do you want my watch? Tama ba? Diba? Parang ganun eh. O why do you deserve to have my watch? Parang ganun. Nakaka-humiliate ba yun? Eh di ba mas nakaka-humiliate yung sinasabi ng tatay mo at ng mga kapatid mo at ng mga miyembro ng KOJC tungkol sa ngagba-ngagba? Pinagtanggol mo ba? Na-humiliate yung presidente? Pangulo yan. Tapos ito, parang ironic sa akin, di ba? Kung talagang ang kabutihan sa iyo ay nananalaytay mula ulo hanggang paa, hanggang dulo ng daliri mo, dapat pinahinto mo rin tatay mo sa pagsasalita tungkol ng ngagba-ngagba sa Pangulo. Eh, wala ka naman sinasabi. Pati PBBM resign, hindi ka naman nagsasalita. Di ba nakaka-humiliate din naman yung sinasabi ng pamilya mo kay PBBM? So, inconsistent lang naman. Yun lang yung sa akin dito, mga ka-clear. Naawa ka sa bata, samantalang tinanong lang naman, bakit kailangan ko ibigay sa iyo yung relos ko?
mas nakaka-humiliate yung mga salita ng pamilya mo kay PBBM. Kaya nga ano ang sabi ni ni First Lady? Bad shot. Hindi ka nagtanggol Oh, di ba, Polo? Lalong masisira ang ulo nito pag naging presidente ng Pilipinas ito. Kawawa talaga ang mamamayang Pilipino. Kaya mag-isip tayo, kayo hangga't maaga. Realize na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. OMG, di ba? Di ba? Tingnan niyo yung mukha, Ito nga to yung iniisip ko. Sabi niya, nakukulam daw siya. Hindi kaya siya sinapian kasi nakulam siya. Kaya ganyan to yung action niya at that time. Di ba? Baka nga, tingnan niyo yung action niya, Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. So na-realize ko, toxic na ito. One of the graduation, hanapin niyo yung footage, makikita niyo doon yung mukha ko. Tsaka mukha niya. I-lip read niyo yung sinasabi niya. Why? Hanapin niyo yung footage mo. Magtrabaho kayo konti, mag-research. So definitely, mga clear, this is an intrigue. She created an intrigue, di ba? To cover up. Sa akin for the meantime, to cover up yung issue ng mahal na renta at napakamahal na mga pagkain na naubos in 11 days. Daig pa yata ang ilang dibu yun? 10? Hindi, 40 million May kasal, may kasal, dibu, lahat ng parties yun. Kung 40 million in 11 days. Ilan na nagpa-party nun? Ilang lobster to? Tama po kay Attorney Claire, diversionary tactic. Hindi niya kaya ipiliwanag ang mga nalustay na pera ng taong bayan. Kaya sa iba siya dumadayo ng issue para ang pag-usapan ngayon yung gusto niyang matanggalan ng ulo ang Pangulo. Diba? Sa mga pangalan ng Pangulo, wala ng ulo, di pang na lang. Pang, walang ulo. Hindi siyang tanggalan ng ulo Kaya pang na lang ang tawag. Diba? Ay, ako, meron pa tayo isa, mga clear. Meron pa tayo isa. Actually, ang daming issue to Pero sabi ko yung iba, bukas na. Pero meron tayong isa pa. Kasi talagang ibang klase mga salitang ginamit niya. Okay, Roy Cosina, maraming salamat. Attorney, it is concerning na a BP parang Sorry. Salita ako ng salita, wala pala akong audio. Sorry, nakamute. Sorry naman, ayun. So, mega love shoutout ulit sa lahat mga kabsat, no, sa mga nandito. Thank you very much, mga kakabsat, Scramble, Rex TV, Infinite Streams, Ma'am Cheryl, sino pa mga nandito? Si Sir Leonardo Ansag, nandiyan kanina, si Danny, na kanina pa nakikipag-debate dyan, Jojo, sino pa ba? Mga nandyan po, mga dumaan. Siyempre sa lahat po ng mga silent viewers natin, salamat po. At salamat na rin kay Attorney Claire, no? Talagang mas binigay niya ng laman yung pangyayari dito sa gustong gawin ni Sara na putulin daw ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. No? Talagang gaganunin niya But anyway, mabsat, no? So almost 3 hours na rin tayo. So thank you very much. So pwede niyong ituloy kay Attorney Claire kasi yung next topic niya yun kay Sara pa din, no? Mabsat. So pasensya na, medyo kailangan ko talaga mag-rest kasi nga, alam niyo naman, Sabado bukas, may klase tayo. Magbiyabiyahe pa ako ng early morning, as early as 5 a.m. Biyaheng La Union tayo kasi may klase ako sa La Union. So, mga absat, thank you very much. Hanggang sa muli natin pagkikita. Hanggang sa muli po, Maestro Paul is signing off. Thank you very much, mga absat. Paalam.